Nyo! Mo, patulpo ta mo, kapriso ta mo! Timane, balik kong Manila, ugma! Yo! Hindi pa lang pinag ko nito! Ha? Sarap. Hindi lahat ng pagtataksil nagsisimula sa kakulangan ng pagmamahal. Minsan, nagsisimula ito sa maliit na desisyon na paulit-ulit na ginagawa hanggang sa tuluyan ng masira ang isang pamilya. Sa kwentong ito, isang mister ang biglang umuwi matapos makatanggap ng impormasyong tungkol sa kanilang asawa. Ang inakala niya simpleng chismis ay nauwi sa isang eksenang hindi niya kailanman malilimutan. Pero ang mas mabigat na tanong, bakit may mga taong handang isugal ang kanilang pamilya kahit alam nilang may batang masasaktan? Ano ang nangyari sa isip ng isang taong nagtataksil? Hindi ito tungkol sa panghuhusga. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa psikolohiya ng tao, sa epekto ng ating mga desisyon, at sa mga aral na maaari nating mapulot. Bago tayo magbigay ng psychological analysis, panoorin muna natin ang buong video. Narito po. Alex, magandang hapon. Sir, Pwede pakpaliwanag sa amin ano pong nangyari doon sa video na yun, sir? yung video na yun, sir, gusto nilang kunin yung cellphone ko, sir. Bakit niyo po sila nadatnan sa ganong sitwasyon? Kasi sir, may nag-chat na sa akin yung dati kong katrabaho dati na yung lalaki daw, palagi daw papasok sa tinitirhan namin. Okay. Tapos sir, kinuprinta ko yung asawa ko, sinabihan ko na anong totoo. May papasok daw na lalaki dyan na oras ng gabi. Sabi niya, nagkakabit lang daw ng kurtina. Kurtina. Grabe naman. Ang dami pwede ipalusot. Kurtina pa talaga. Sabi niya sir Ang na babaw naman. nagkakabit lang daw ng kurtina. Sabi ko, okay lang, okay, sige. Hindi ako maniwala sa kanila. Sa'yo ako maniwala. Wala na yun sir. Pero ako dito, isang linggo na, hindi na ako nakatulog. Kawawa ka naman. Si- Dito ka sa Manila, sir. Dito Tapos ako. sa Davao si Mrs. Oo. So, sinurprise mo. Oh, tapos pumunta ako ng opisina namin, sir. Sinabihan ko yung amo kong Chinese na, boss, pwede ba ako uwi? Opo. Tingnan ko muna yung pamilya ko kung ano na nangyari. Opo, sir. Pagkatapos, sir, kasi sir, yung ticket na yun na time, sir, 10,000 yun, sir. Kasi ras na flight, sabi ng amo ko, mahal naman, 10,000. Naghanap kami ng mura, sir. Ang nahanap namin, Butuan. Nagbebiyahe pa ako patungo ng Davao, 7 hours para makauwi lang sa amin. Pagdating ko sa Butuan, alas 6 ng hapon, dating ko sa Davao, doon na sir, pag uwi ko sir, tingin ko sir yung ilaw sir, bakit nakapatay? Pagkato ko sir, parang nabulabog na sila sa loob. Buksan nyo to. Ganyan, pero naka-open na yung camera sir. Pagbukas nila sir, doon na sir, videohan ko na sila. Si Miss doon, nagsasara lang zipper pa. Kuha doon sa camera, nagsasara lang zipper. Si lalaki, anong ginawa doon? Gusto ng asawa ko sir eh, hawakan ako sir eh. Kasi baka mag-away kayong dalawa doon. Sino tong si lalaki? Security guard daw yan sir eh, sa mall sir. Matapos po yung ganong insidente, naawat po kayo. Tumakbo na yung babae sir eh. Anong nagawa niyo po? Wala na po kasi Hindi niyo sinuntok yung lalaki. sinuntok ko yung lalaki sir, pero nakatakbo pa yung lalaki kasi tumayo yung anak ko, niyakap ako ng anak ko. Pagkuha ko ng anak ko, ang taas-taas ng lagnat, doon ako umuyak sir. Ko grabe yung ginawa ng nanay mo sa akin. Ilan taon po yung anak niyo? Magdalawang taon pa ngayong November sir. Yun po yung nag-iisa niyong anak. Opo. Magandang hapon po, Ma'am Rohaima. Nahuli po kayo ni Mr. Caught in the Act. Ang sinasabi niyo po, kaya nandoon po yung si Jamslay Fiscal ay sapagkat nag-aayos ng kurtina ninyo. Ito po kasi yung sir. Sige. Pag alis niya po, okay naman po kami. Tapos po, hindi ko po siya maintindihan kasi yun naman po talaga yung sinasabi niya sa akin na kahit hindi pa po ako sa kanya nagaganon. Wala po talaga akong ginagawa na gano'n. Wala pa po. Wala pa. Okay, so bakit mo nagawa yon? Kasi po, nung time na nag-aaway po talaga kami palagi. Ano pinag-awayan nyo? Sir, kahit ano na po yung pinagbibintang niya, sir. Yung pinagbibintangan niya po Tugtugin na yan, nandun po ako misis. sa maraming tao, kahit nandun ako sa nagaseminar ako. Nung time na nagaseminar ako, sir, sinasabi niya sa akin na, ba't ano ginagawa mo dyan? Binibintangan ka na, hindi mo naman ginagawa, kaya gawin mo na lang para masulit na yung bintang. Hindi po sana na, sir. Kasi yung time na yun, sir, nagkasakit po yung anak ko. Sinabihan ko po sa sir na may sakit yung anak ko. Nung Ma'am, time na pala- nasa video okay ka ngayon, kasama mo si Jamslay. Hindi po, nakasakay po kami sa jeep. Bakit mo pinatulan tong si Jamslay? Hindi ka naawa, nagkakayod kalabaw itong si Sir di sa Maynila para sa inyo at ng anak mo, tapos Sir, may nagluloko ka. sasalita pa ako sir. Sige. Kasi sir, yung nahuli ko sila sa akto sir, tinanggap ko yan ulit sir. Dalawang beses na pala ito. Oo, dalawang beses na yan sir. Tinanggap ko yan ulit sir. Sinabihan ko siya na, sige, yung ginawa mo sa akin ngayon, kakainin ko yung pride ko.
tatanggapin kita, uwi tayo sa inyo. Dalawang beses Yung pamilya na niya, sir, hindi nakarinig na nagsumbong ako sa pamilya nila, sir. Kasi sabi niya, mag-abroad daw yun, sir, eh. Kasi yung flight namin doon, June 26, balik kami dito sa Manila, sir. Dito sa Imos, ako doon sa Batangas. Tapos, sir, nakikita ko pa sila sa lalaki, sir. May communication pa sila, ganyan pa sila. Minamaydi siya ng lalaki, pinuprofile pa, ganyan. So, ilang beses na po ninyo siya nahuli? Sir. Tinanggap ko na yun sa uli, sir. Tapos, sir, sinabihan ko na siya, ayusin mo lang buhay mo para sa mga anak mo, ganyan. Ngayon, sir, tumawag yung agency niya. Sabi ng agency niya, ikaw ba yung si Alex Morales? So, opo, ma'am. Ikaw yung pabayari ng accommodation kasi umuwi na yan si Rohaima. Sabi daw niya, sir, sinabihan, parang may sumanib na kaluluwa daw kasi, sir, kasi parang nagwawala doon siya sa accommodation, sir. Tapos, pinauwi siya ng Davao. Sabi ko sa kanya, uwi ka ng Davao. Tapos, didiretso ka na sa inyo. Hindi na dumidiretso sa kanila, sir, eh. Dumidiretso sa Cotabato, sir. Nagsama pa sila ng lalaki, sir. May nag-chat sa akin, sir, yung kwan ng lalaki, sir, na gumawa daw sila ng kasulatan sa chairman na wala daw siyang asawa. Tapos, sir, kinasal pa na sila doon sa Cotabato, sir. Kinasal na sila? Kinasal pa sila sa Cotabato, sir. Kulong na to. Gusto ko na sana, pakulong na lang siya, sir. Sige. Ma'am Rohaima, gusto kang ipakulong ni sir kasi nagpakasal ka pa pala doon sa security guard. Wala po kasi. Tuluyan. Anong sabi mo wala? Kinakausap ko nga yung nanay mo. Alam mo ba? Yung pagkausap ko ng nanay mo, umamin na nga nanay mo na kinasal kayo. May record pa nga ako, eh. Nag-usap kami ng nanay mo, eh. Mga utrinan ka pa. Ma'am, gusto ko lang niya pakasuhan, makulong. Paano yun, ma'am? Anong reaksyon niyo po? Opo. Okay sa'yo? Hindi po. Gusto niya maayos yung lahat. Iniisip ko po, nasaktan niya ako nung wala pang lamat yun. Grabe, kawawa yung mga anak dito. Ano ba kaya pag meron na? Ma'am, bulok na po na rason yan, nananakit. Grabe, no? 2 beses na palang niloko ni Mrs. ang kaniyang mister. Nananakit bago pa ako nangabit. Kung nananakit siya, pakulong mo siya, magpa-blatter ka, sampa mo ng kaso, hindi yung kaya ako nangabit kasi ako'y sinasaktan. Bulok na sagot yan, madam. Tama, bulok na sistema, ganyang rason. Nga ako record sa barangay na sinasaktan ko yan. Yung sinasabi ko, kung talagang nananakit ang inyong mga mister, magpa-blatter kayo, magpa-police blatter, barangay blatter, kasuhan nyo, huwag kayong pumayag. Kung totoo. Sir, pwede mo naman kasuhan to kasi yung pong nagpakasal siya, Nag-aalibay lang yan si Mrs. pero kayong kopya nun, magpapakasal niya. Record lang yun ng salita lang, sir. Video na yan. Eto, huling-huli talaga, oh. Ano pa bang ginagawa ng dalawang yan? Siyempre, nga na yan. Plus yung pong dokumento galing sa PSA kung totoo yung sinasabi nyo. Pwede na po natin gamiting ebidensya yan sa korte pag kayo po nagsampa na ng kaso. Ano po? Kasi, sir, na-open pa niya yung account isa ko, sir. Doon kami nagkukumbo ng chat, sir. Sinabihan ko nga siya, bakit mo pinag-delete niyo yung mga chat mo? Siya, utak ba utak? Pautak siya. Dito na makikita natin si Mr. na cool kahit sagad na sagad yung problemang naranasan niya. Utak Ito ba? mo, masakit yung nangyari kay sir pero nakuha pa niyang tumawa. Galing pa ako nakasakit, sir, eh. Hindi ako makalakad, sir, eh. Kasi na-stress na ako, sir. Wala na akong tulog, sir, eh. Grabe yung ginawa sa akin. Kawawa, grabe talaga. Pag nakaranas ka ng ganito, so stress na stress talaga yung maano mo. Ng asawa ko. Kahit mamatay ko, sir, hindi ko malilimutan yan, sir, eh. Gusto ko na lang yung kunin yung anak ko, sir. Yan po, matutulungan namin kayo. Idadaan po natin sa DSWD. Hindi siya Tama. Bata talaga yung kawawa dito. Kaya mga mag-partner, mag-misis dyan, may pamilya dyan, mag-isip-isip muna kayo bago kayo pumasok sa ganitong klaseng gulo. Kawawa yung mga anak nyo. karapat-dapat maging nanay. Kasi inabandon yan yung tatlong anak niya, sir, eh. Sinabihan ko sa kanya, sir, nandun pa yan sa Cotabato, sir. Umuwi ka na. Tapos 3 anak, grabe, mga bata pa. Walang kamuwang-muwang. Sila yung apektado dito. Hindi si Mr., hindi si Mrs. Hindi itong mga lang para hindi na tayo makarating doon. Umuwi ka na lang doon. Alagaan mo yung mga anak mo, ganyan-ganyan. Sabi niya, hindi na ako uwi doon sa amin. Ano pang gagawin ko doon? Ganyan-ganyan. Rohaima, Po. gusto mong kausapin si sir kasi ang gusto niya mangyari, kasuhan ka raw po ma'am hanggang sa makulong ka, pati yung Yun, kasuhan na yan. Tuluyan mo na yan. Grabe ka, Mrs. Hindi mo lang iniisip yung pamilya mo. Inuna mo pa ang uwag-uwag. Kati-kati.
boyfriend na si Jamslay. Ano din po yung karapatan ko po para sa anak ko. Yung binabastos niya po yung anak ko. Pag nagsasama po kami ulit, paano na lang po? Sabi mo, binabastos niya ni Mister ang anak nyo. Kayo po ang nambabastos sa anak nyo. Tama, no? Binabato ni Mrs. yung mga ginagawa niyang kabalostugan. Binabato niya sa kanyang mister. Nandiyan po yung anak nyo, kayo po ay nagkikipagkabit mo. Hindi po. Anong walang ginagawa? Kita-kita sa video, sinasara mo pa yung Ayan, no? Anong isipin natin pag ganyang klaseng naaktuhan natin? Huwag mong sabihin wala silang ginagawa dyan. paper mo. Ma'am, huwag mong tawagin bastos si Mr. Ikaw po ang bastos. In fact, pwede ka pang kasuhan ng child abuse. Sa Tama, child abuse talaga yun. loob ng pamamahay mo, nandoon yung 2-year-old na anak mo, ikaw ay nagkikipag dito sa boyfriend mo na si Jamslay Fiscal. Sinong bastos sa inyong dalawa ngayon? Yung sinabi niya na papakainin na ng niya yung anak ko. Sinabi mo na yung ba anak yan? ko. Kaya sir, sinungaling yan sir. Bakit magsisungaling ako? Bakit gagawin ko yun sa anak mo? Tinanggap ko nga yung mga anak mo eh. Sinusuportahan ko nga yung mga anak mo doon eh. Kayo, wala kayong mga Ayoko kintay. pa na dong. Aso meron siyang anak. May mga anak yan sir. May anak pala dati to si Mrs., no? Tapos buong pusong tinanggap ni Mister. Tapos bandang huli, lulukuhin lang pala. Grabe. Dalawa sir. Sinusuportahan mo? Sinusuportahan ko din sir. Oh, ang bait-bait pala nitong si Bait talaga titong si Mister. Sir. Ma'am, kahit na hindi niya anak, sinusuportahan niya. Tapos, Di ko nga alam Hindi sir. niya, Bakit niluloko sir, niya ako, hindi sir? na sinusuportahan, sir. Ngayon lang siya, nung time na nagkaano na, nagkalamat na, sir, dyan na siya nagano, dyan na siya nagsuporta. Hindi po siya nagsuporta nung time na, dinala ko po yung anak ko sa bahay namin, nung ano pa kami, nagsama. Mapapansin natin, no? Si Mrs. pa yung talak ng talak. Siya pa yung may ganang magbigay ng mga masasamang salita laban sa kanyang mister. Siya na nga yung nahuli. Huling-huli na nga, caught in the act. Grabe. Kami, dinala ko po yung anak namin, yung anak ko, yung dalawa, dinala ko po doon. Pero binabastos niya po, anong ulam natin niya? Sasabihin mo, dito yung kainin mo, hati-hatiin niyo. O, okay lang ba yung sinabi ko sa kanya? Ba't mo ginaganon yung anak ko? Sinasabi niya, alam naman yun ng nanay mo. Pakita mo yung chat kung para maniwala kami. Kahit anong sabihin mo, hindi na ako balikan sa'yo. Ano pa bang Hindi. makukuha ko sa'yo? Susamot na Gusto po. ko na lang kung makulong ka. Ganyan na lang. Tinatakot niyo pa ako. Sabi nila, hindi daw siya mapasampahan ng kaso sir eh. Kasi Sinabi wala ko, daw sir, kaming... Biyay na, Choy. Kalamlam kaya ng misis. Ay, Wala na akong Sinabi mo- miris na ipapakita sa inyo sir. Sabi niya, Kiss lang po. di daw siya matatabla ng kaso daw. Attorney Gary Tungol, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon po. okay, pakinggan muna natin ang legal advice, no, na binigay ng attorney ng Raffy Tulfo in Action. Ito, magandang impormasyon ito. Number one, nakita po ni Mr. at na-video niya si Mrs. at yung kanyang kalaguyo sa loob ng kanyang apartment. Yan, huling-huli pa, oh. Nakasalansan pa yung zipper. Misis talaga. At bagamat hindi nakapatong sa isa't isa, tong si Rohaima at sa Jamslay, Ano kaya sabi ng batas dito? Ito, pakinggan natin. sa video makikita si Mrs. nagsasarap pa ng kanyang zipper. Number two, pangalawang beses na pala nangyayari ito, nung una pinatawad niya at Dalawang beses na pala nangyari ito. nag-usap pa sila sa barangay. And then number three, nandoon yung anak nila habang si Mrs. at yung kalaguyo gumagawa ng milagro. Ano assessment mo, attorney? Base po dun sa mga sinabi niyo, Sir Rafi, and base sa mga sinasabi po ni Mrs. I don't think she even denies the fact na meron po siyang kalaguyo. I mean, there is some bare denials lang, pero malakas po kasi ebidensya natin na, again, nangyari na to, and inamin niyang nangyari na to. Second Tama. Inamin ni Mrs. po, may video po tayo which shows yung pinaka-recent po na pangyayari ng adultery. So, pwede po natin siyang kasuhan Ay, adultery pala. doon ng adultery po. How about child abuse? Pwede natin isama? With child abuse, we can enter it into neglect po, Sir Rafi, kasi baka naman yung pangyayari, yung kanyang pangangabit is in plain sight ng bata, which is not healthy for the child. And if we can show na may negative effect po sa pagpapalaki ng child, then the case for child abuse may prosper, Sir Rafi. Pwede Okay. rin po. Meron balita si Sir na nagpakasal daw itong si Mrs. Sa iba. Sa akin po, Sir Rafi, Grabe, no? May gana pang magpakasal sa iba.
Hindi po yan sang-ayon rin, no? Kahit sabihin pa po natin na Muslims sila or sila ay naniniwala sa Islamic faith. Kasi as far as I know, ang lalaki lang po Lalaki lang. Hindi pwedeng ang babae. sa Islamic faith ang pwede mag-keep ng multiple wives. Hindi po pwede na ang misis ay may kasal na dalawa. Regardless, there is a case for bigamy here, sir. Okay, so maraming kaso pwede may isang palabang dito kay Rohaima. Yes, sir. Marami po talaga. So swak na swak, pasok sa banga, ika nga. Tama. Yes, sir. And yung mga sinasabi niya po na pang-aabuse na mister sa bata, if she can prove it, like she says, then we don't stop her from filing naman, Sir Rafi. But again, sa ngayon, tulad niya po siguro ng pagkabasa niyo, baka empty allegations lang to. Pwede bang isama sa pagsampa sa kaso itong si Jamslay? Yes, definitely, sir. Tama, sama na rin yan. Sila dalawa dapat magkabit. Doon po sa adultery, lagi pong dalawang kinakasuhan. So, pati po sa bigamy and doon po sa child abuse, Sir Rafi. So, kasama po siya sa lahat ng kasong maaari natin i-fight. Sige, thank you, thank you. Adultery at saka bigamy. Yung Negari Tungol. Tapos yung bata, sir, pwede mo makuha yan. Makuha ko yung bata, sir. Tutulungan po kayo ng DSWD, tapos korte, mapapakita natin yung mga ebidensya mayroong hawakan na hindi siya karapat-dapat maging nanay kasi at saka hindi na po healthy yung environment ng bata kung siya pong nanay dahil siya po harap-harapan gumagawa ng kababalaghan, and then yung korte po magde-decide in your favor na para yung bata matransfer sa iyo kahit na po ito'y below 7 years old. Okay? Sige po, sir, and we will help. Salamat po, sir. Okay. Kung mapapansin natin, no, maraming tao ang nakatingin agad sa tanong na sino ang may kasalanan. Pero kung susuriin natin ang psikolohiya ng tao, mas mahalagang tanungin ano ang nangyari sa isip nila bago umabot sa ganitong sitwasyon. Dahil walang taong nagigising isang umaga at biglang nagsasabing, ngayong araw sisirain ko ang pamilya ko. Karaniwan, unti-unti itong nabubuo. Ang mister, bakit halos hindi siya makatulog? Mapapansin natin na sinasabi ng mister na halos isang linggo siyang hindi makatulog. Simple lang ang paliwanag dito. Kapag may naririnig tayong impormasyon na maaring makasira sa taong mahal natin, dalawang emosyon ang sabay lumalaban sa isip. Una, umaasa tayong hindi iyon totoo. Pangalawa, natatakot tayong baka totoo nga. Ang tawag dito sa psychology ay simpleng paglalaban ng emosyon at katotohanan. Ayaw nating maniwala, pero gusto rin nating malaman ang katotohanan. Kaya maraming tao ang nawawala ng tulog, hindi dahil mahina sila, kundi dahil ang utak natin ay paulit-ulit na naghahanap ng kasagutan. Bakit hindi agad naniwala ang mister? Napansin ba ninyo? Kahit may nagsumbong, hindi agad siya naniwala. Normal ito. Kapag mahal natin ang isang tao, mas gusto nating paniwalaan ang magandang paliwanag kaysa sa masakit na katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit maraming biktima ng pagtataksil ang nagbibigay ng pangalawa, pangatlo hanggang sa pang-apat na pagkakataon. Hindi dahil tinatawag na sila, kundi dahil umaasa silang maibabalik pa ang dating relasyon. Bakit may mga taong nagtataksil? Ito ang tanong ng marami, pero ang sagot hindi iisa. Batay sa napanood nating video, sinasabi ng babae na palagi raw silang nag-aaway at binibintangan siya. Kung totoo man ang kanyang salaysay, maaring nakaranas siya ng matinding problema sa relasyon. Ngunit mahalagang tandaan, ang pagkakaroon ng problema sa relasyon ay hindi otomatikong dahilan o katwiran para magtaksil. Sa psychology, kapag ang isang tao ay hindi marunong humarap sa problema, minsan naghahanap siya ng tinatawag nating escape. Maaring ibang tao, bagong relasyon o bagong pakiramdam ng excitement. Sa madaling salita, imbis na ayusin ang tinatawag na problema,
iniiwasan niya ito. Ang malaking pagkakamali ng dalawang panig, kung mapapansin natin, pareho silang may mga paratang sa isa't isa. Isa ang nagsasabing nagtataksil, isa naman ang nagsasabing nakakaranas siya ng pananakit. Kung totoo man ang alinman sa mga ito, parehong seryosong usapin ito at parehong dapat dumaan sa tamang proseso ng batas. Mahalagang tandaan na sa isang healthy relationship, kapag may abuse, hindi pagtataksil ang solusyon. At kapag may pagtataksil, hindi rin pananakit ang tamang sagot. Parehong may legal na paraan upang humingi ng hustisya. Ang pinakakawawang biktima sa buong kwento, may isang taong halos walang boses. Yun oy ang mga bata. Sa psychology, ang mga batang lumalaki sa magulong pamilya ay maaring makaranas na matinding stress. Kahit hindi pa nila lubos na naiintindihan ang nangyayari, nararamdaman nila ang sigawan, takot, pag-iyak, galit, at kahit hindi nila maalala lahat, paglaki nila, maaring maka-aapekto ito sa paraan ng kanilang pagtitiwala at pakikitungo sa ibang tao. Kaya sa bawat away ng magulang, may batang tahimik na nasasaktan. Bakit maraming tao ang bumabalik pa rin sa partner kahit nagtataksil na? Mapapansin ninyo, ayon sa video na napanood natin, si Mr. pinapatawad pa niya ang kanyang asawa noong una. Normal ba iyon? Ang sagot, oo. Sa psychology, kapag matagal na ang relasyon, may tinatawag na emotional attachment. Kahit nasasaktan na tayo, umaasa pa rin tayong magbabago ang taong mahal natin. Hindi ito kahinaan. Bahagi ito ng pagiging tao. Pero may mahangganan din ang pagtitiis. Kapag paulit-ulit na ang panluluko, unti-unti ring nawawala ang tiwala. At kapag nawala na ang tiwala, napakahirap na itong buuin muli. Kung susuriin natin ang buong pangyayari, hindi lang ito simpleng kwento ng pagtataksil. Ito ay kwento ng nasirang tiwala, komunikasyong hindi naayos, emosyon na hindi nailabas ng maayos, at isang batang maaaring magdala ng epekto ng alitang ito habang lumalaki. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ay ito: kapag may problema sa relasyon, pag-usapan, humingi ng tulong. Kung hindi na talaga kaya, mas mabuting maghiwalay na maayos kaysa sirain ang tiwala sa isa't isa. Dahil ang sugat ng pagtataksil ay hindi lang nararamdaman ng dalawang tao. Madalas, pati mga anak ang nagdadala ng bigat nito. Para sa inyo, ano ang pinakamalaking pagkakamali sa kwentong ito? Sa tingin ba ninyo, maaari pa bang maibalik ang tiwala kapag dalawang beses nang nasira? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Ngunit lagi nating tandaan na maging magalang at iwasan ang personal na pang-iinsulto. Ang layunin ng video na ito ay matuto mula sa mga pangyayari at hindi manghusga. Kung nagustuhan niyo ang ganitong klaseng pagsusuri gamit ang psychology at simpleng paliwanag, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa susunod nating content. Maraming salamat, daghang salamat, bye-bye!